gabi tanan. May gabi. Okay, this time magatindog ta as we start our midweek service. Okay, I need your attention now. Stay where you are. Okay. Maga-pray ta. Sa imo labing gamhanan kag balaan namon nga Dios, nagapalapit kami Ginoo sa imo, nagapasalamat gid sa sining dako nga pribilehiyong inhatag mo sa amon. Liwat Ginoo wherein makasimba kami, makadayaw kami sa imo, kag Lord mapakaon ang amon mga kalag. Nagapangamuyo kami o Dios nga hatagan mo kami kaseryosohan. Hatagan mo kami Ginoo Lord God sang pagtubo sa amon nga pagpanimbahon. Kag bisan pag ginuamay sa tagsa kagawi, namon ginuamay makita nga nagamature kami Ginoo. Kag nagapray kami nga ikaw ang padayon Ginoo nga magtrabaho sa amon tunga. Ikaw ang magpadayon ginuamay sa bulig sa amon nga sa diin ginuamay ining amon mga kaugalingon magiging buhi nga sakripisyo balaan kag mabaton sa imo atubangan. I-bless palihog ang tagsa ka bahin sa sininga panimbahon. Padayon kami Ginoo nagapangayo sa imo pagpasaylo. Tinloy kami sa tanan nga mga pagkulang namon ginuamay. Kag sa liwat nagapangamuyo ako nga imo ngalan ang mapadunggan sa amon tunga. I-take care nimo ang tanan. Ginadayaw ko namang pasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, pabilin sa pagtindog and this time magkanta ta paglayaw sa aton Ginoo. Amen. Magkakanta ta 118 Victory in Jesus. Amen. 118 Victory in Jesus. Okay, first verse now, ready, sing. I heard an old story of a Savior named from glory, how he gave his life on Calvary to save a wretch like me. Amen. His crowning of his precious life and holy, and I repented of my sins and wonder. Amen. Forever, he sought me and bought me with his redeeming. Amen. Amen. And all my love is due him. He plunged me. Amen. Beneath the cleansing. Amen. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made it light to walk again and cause the light. Amen. Come and heal my broken spirit, and somehow Jesus came and brought to me the victory. Amen. Chorus now. Amen. My Savior forever, he sought me and bought me with his redeeming blood. He loves me, I knew him, and all my love is due him. He plunged me to me, amen, beneath the cleansing blood. Last verse now, I heard about the man's Lord. He has fought for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the place. Amen. And the old redemption story, and songs will play I sing under the song of King. Amen. Tell us now.
another song, 179. 179, leaning on the everlasting arms. Amen. 179. Okay, first verse now. Brothers, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Chorus now. Amen. Leaning, safe and secure from all alarms. Amen. Leaning on the everlasting. Second stanza now. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way. Amen. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Amen. Leaning, safe and secure from all alarms. Amen. Leaning on the everlasting arms. What a light to dread. Amen. I am blessed in peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Amen. Leaning, amen. Everlasting arms. Amen. Palihog, pongko, madamogit nga. Salamat. Amen. Salawat mayong gabi sa tanan kag dalayaw ng Ginoo subong nga gabi. We have our midweek evangelistic campaign kag padayon ta pagpray aton pastor sa leadership pagpray ta ya family kag ang simbahan padayon i-bless ang Dios ang mga ministries kag pagpray ta subong ang mensahe ang preacher nga pagagamiton ang clarity and simplicity sa pagdeliver sa pulong sang Dios. Pagpray tang crowd kag mahatagid sa Dios ang glory kag pray tagid ang kaluwasan gid sa mga bisita nga nangin kaupod sa bunga gabi. Of course, pagpray ta mga kauturan nga gaprakari pa ang safety kag ipagpray ta palihog ang sabuas, ang luwat sa pagbuhos, ang manpower kag ang availability sang tagsa-tagsa kag pagpray ta ang tiyempo buwas, ang pabor sang Dios kag ang provision sa mga kinanglanon kag ang mga building projects padayon ta na ipagpray provision kag ang pagpray ta mga pag-bless sa mga kanakan sang Dios kag padayon nga suporta sina nga mga ministries. This time sa pipila lang ka mga concerns sa pangabayta sa mga usher sa pagkuha sa mga microphones and then kung ara ng microphone sa imo, just speak out your concern. At least matingban karon ang malabutan ta lang or makater ta lang sa bunga gabi. Mo lang na this time palihog ang mauna sa mga men. Okay, mauna. Ma-request. Ipag-pray ta ang aton nga ministry, pag-pray ta ang aton nga pastor. Ang mensahe karon, ang aton nga lot conflict, kag ang aton nga building para buwas nga dugang gid nga manpower. Amen. Pag-pray talawat ang Lotes extension, Lord willing, by this year nga maka-start to, maka-paninlo, kag pag-pray ta ang lot conflict pabor sang korte, kag ang pag-bless ang Dios sa yang ministry gid pag-pray ta. Kag mga missions naman, ang monthly nga balayaran sa Barutak Nuevo, Pastor Gilo, provision sa Lotiman, kag kay Pastor Ramonet, pag-pray taman kay asta na lang sila May or April-May. Pag-pray ta nga makakita man to meeting place kag pag-pray tang mga missions kag ang daughter churches ta pag-pray ta palihog. Mga Bible students, ipag-pray ta man more pa nga mag-surrender sa full time. Let us pray man sa mga graduates kag more missions and foreign ipag-pray ta palihog. Another one, halin sa inyo. Let's pray, sir, sa mga upcoming youth camps, ang provisions ang Ginoo sa mga registration, kagkaalaman kay pastor sa pagwali. Amen. Pag-pray ta mga youth camps, pag-pray ta man si BBC Lapas,
ma-host man sila pagprayta sa May 18 to 21. Praying sinang mga youth camps and conferences by this summer ipagprayta ang mga mag-host kag more pa nga mga pamatanon nga kung sa diin sina nga event may buksan sang Dios ang tagipusoon kag mahangpan ang panawagan kag ipagprayta gid dugang gid nga mag-surrender sa full time. If not, ipagprayta nga mangin faithful nga membro sini nga simbahan, one day makatapos mangin sold out nga supporter ipagprayta. Another one palihog sa inyo. Puwanta nga itong mga paghimuno sa Ginoo sa atong mga commitment sa atong tanan ka mga commitment kag bisan pa ang mga katurat sa pungsod mga magabiyahe sa mga inadlaw puwanta ni declare ni especially kag bisan pa sa ang puwanta man ang mga palangumhanta mga negosyo sa mga katuran mga palangita sa tagsa-tagsa. Amen. Pagprayta si Restin, Ma'am Clarny, safety sa Friday ang ila flight pabalik sa Canada. Pagprayta mga brethren abroad and in other parts of the Philippines, ang faithfulness kag ang ang pagdumdum gid sa local church kag mangin blessing gid kung din man nga duog ginbutang sang Dios nga hindi gid malipatan ang simbahan nga binutangan sang Ginoo. Pagprayta tagsa ka kauturan kag mga source of incomes, pagprayta mga business, mga kauturan, mga palangabuhian, panguma, kag pagprayta ang pagbless gid sang Dios ang financial. Sige next, palihog sa inyo. Let's pray sang aton nga tithes offerings ang pag-increase kag tagsakap ni malay ang pagligon sang Ginoo kag pangayaman kami prayer para buwas sa amon nga hearing alas 2 sa Sara ang paggabay sang Ginoo sa amon mga witnesses kag ang even ang amon nga judge ang judge sa Sara kag ang amon nga lawyer ang pag-safety man sang Ginoo kag paghatag kaalam. Thank you. Kay pagprayta, di ba maglenda man ang kaso man regarding sa lote. Pagprayta ang pag-intervene sang Dios kag ang pabor gid sa iya mga kanakan. Kag sige, another one sa inyo. Una gid sa tanan, pasalamatan tang Ginoo sa iya kaayo gid sa aton nga kabuhi, upod sa aton nga pastor, upod sa iya panimalay, nga parang naga-encourage gid sa aton, paprita ang mga kauturan ta nga bag-o nga buksan gid sang Ginoo ang ila tagipusoon kag ang ila man nya panghuna-una nga para nga kun ano ang kadako ang paghikot sang Ginoo sa ila tag sa kakabuhi kun anong pagbag-o sang tag sa kapanimalay nga nakakilala na sa Ginoo na buksan ang ila tagipusoon. Pasalamatan tagid ang mga utod ta nga mga bag-o kag subong man sa mga young people ta nga mga baguhan man. I-pray ta gid sa Ginoo nga padayon gid nga mangin matutom sila kag mangin mabakod sa ilang palanindugan sa ilang kabuhi nga kun ano man mag-aabot sa ila tag sa mga pangginawi hindi sila magatahaw kag hindi magbugnaw kundi nga padayon nila nga himuon ang nagakadapat sa ilang kabuhi tungod diri ang kadalagan kag wala na sang iban bisan anong tanan ning bugos nga manggad sa ning kalibutan. Kung wala kita sa Ginoo, sayang gid na mag-abot ang katapusan sa atong kabuhi. Ganin tanan ginapray ko gid pasalamat sa Ginoo sa iya kayo kagabakod kaligon nga ginatag sa aton tagsa-tagsa kag sa mga panimalay nga nagapadayon sa pangalagad sa Ginoo. Let's pray gid padayon gid yang Ginoo magikot ug magpatunga ang Ginoo sa tagsa naton da kabuhi. Madamo gid niya salamat. Amen. Pagpray ta tanan nga mga request, mga baguhan, pagtubo gid. Even mga prospects sa water baptism, pagprayta kag bisan pa mga parents nga may mga gabalabag diri sa mga baguhan sa pagsimba, pagprayta gid ang pagtrabaho sang Dios una sa tanan ang kaluwasan nila kag ang mga pamatan-on gid nga makapanindugan bisan pa sina nga oposisyon sa ginikanan. Tagsaman liguro sa ato nakaagi sina pero pagprayta gid nga magtubo gid sa Ginoo kag makapadayon. Okay, pagprayta. Next one, palihog. Padayon ta pangamuyuan ang mga sympathizers, labi ang at mga prospect sa baptism nga mag-obey. Kag padayon ta pray ang mga tagsa ka Bible studies, ang mga kauturan nga may mga ara gid magdugang sa church kag magpabilin
mangin productive, kag padayon tagid prihan ang aton nga soul winning program, ministry, nga kabay damo pang mag-involve kag i-encourage naton ang aton man nga mga kagrupo. Kaga padayon taman pray ang tagsagid gamay mga ginabatyag sa kalawasan kabay pang i-sustain sang Ginoo kag maghatag man kaalam balakon paano man halungan ang lawas. Amen. Pag-pray ta to, tagsa ka request. Another one, palihog. Good evening sa tanan. Ipag-pray tagali ang mga first-time visitors naton subong nga makabaton gid sang kaluwasan kag mahampan nila sa simple kag klaro. Kag ipag-pray tagali buwas ang mayong chimpo kay amo na kinanglanon tagid ang bulig sang Ginoo kay siya man lang mag-take control sang tanan eh. Kag ipag-pray ta ang tagsa nga panimalay nga maglig-on gid ang especially ang mga ginikanan nga nagapugong sa mga kabataan nga muna nga magpadayon ipag-pray ta nga ang Ginoo maghikot kag magpatunga sa tanan. Amen. Pag-pray taluwat, tagsa ka families, kag bisan pa buwas ng pagbuhos gid ipag-pray tang pagpamutang sang Ginoo kay buwas kuno may bagyo nga maabot or malandfall. Pero pag-pray tang buwas gid ang chimpo kag ang pag-bless buwas sa pagbuhos sang safety sang tagsa-tagsa kag ang kusog ipag-pray ta. Another one, palihog. So, may Okay, pag-pray ta, family ninday. Next one. May gabi sa tanan, so padayon tagali pangamuyuan ang mga kauturan ta nga may trabaho, ang pag-sustain gid sang Ginoo, kagapin pa makabulig sa ministry. Kag padayon taman pangamuyuan ang mga nagapanghita sang trabaho nga tagaan sang Ginoo sang trabaho nga hindi ma-compromise ang pagpangalagad sa Ginoo. Kag padayon taman pangamuyuan ang mga bag-o ta nga mga kauturan, mga new baptized, kag mga sympathizers, bisan pa na sa Lemery, ang pagsugat dulong sa ila, sa taga Merkules kag Domingo, ang provision sa paggas kag protection gid. Kag bisan pa sa mga desire man nila nga kabay pa nga magtubo sila, kag magamit ang ilang nga kabuhi nga ma-reach out man ang iban kapin pang ilang nga panimalay. Amen. Pag-pray ta ang ministry manda sa Limere. Pag-pray ta mga ginagamit sang Ginoo kag pag-pray ta gid ang tagsa-tagsa ang mga kauturan bisan pa mga baguhan gid ang pagtubo gid sa gining mga gikan sining mga crowd nga hindi lang magpabilin nga gasimba kundi himuon gid kung anong kabubuton sang Ginoo sa tagsa ta kabuhi. Ipag-pray ta ang hindi lang mangin few pillar kundi may ara gid nga ginahimo para sa Ginoo. Ipag-pray ta. Next one, palihog. Pag-pray taman, sir, padayon ang mga important nga events this year. Aside sa birthday ni Pastor, ang iyang pastoral anniversary this coming June 9, ika 30 years nga Pastor sini nga simbahan. Pag-pray tagid nga ubra kita sang something meaningful man sa aton nga pastor. Amen. Pag-pray ta mga upcoming activities. Una sa nga March, Pastor's Wife Appreciation Sunday month. Ipag-pray ta kag birthday man ni Toto Iko. Okay na, pag-pray ta sa 28. Kag ang Ladies Fellowship man sa Kalinog. Bisan pa sa April 5, pag-pray tang kadlawan ni Pastor. Bisan pa sa July, June. Okay, sa June, ang Pastor, ng Pearl, anniversary ni Pastor sa pagpastor sa aton. Ipag-pray tagid ang alagad sang Dios kag iya family kag act of appreciation man sang simbahan kung anong mahimo para sa ma-honor man ang alagad sang Ginoo. Ipag-pray tagid. Mga upcoming activities ang sa July ang church anniversary ipag-pray taman kag makabalik man ang World Mission Conference dire kag mga activities pa nga palabuton sini nga tuig. Okay, another one palihog. Pag-pray ta sarang gamalasakit naton nya kauturan kag ang klima nga gabaylo-baylo. Okay, pag-pray tagid ang gamalasakit luwat kag ang klima nga gabaylo-baylo. Importante hindi lang utok para pag-pray tagid ang aton nga lawas gid ang paglig-on sa Ginoo kag
makapadayon ta, ano man na yung sitwasyon, ipag-pray ta. Next one, palihog. Sa inyo. Padayon tayo pag-pray gali no mga transactions nga may matigayon gid kag ang provision man sa needs ni Jane no sa iyang final laboratory kag ang mga gina-process pa nga mga follow-up check-ups niya ipag-pray ta gid kag muna ang mga ikayong lawas ipag-pray ta kay trending kag viral gid subong ang trangkaso. Pag-pray talawat, mga kauturan may medication, labi na gid may mga daw ara gid sa mga malasakit, pag-pray ta gid ang pagayos ang Ginoo kag tagsa mga workers man, pag-pray ta mga kauturan nga gabulusong ang safety gid sa pagbata, provision sa mga maintenance nga ginatake ipag-pray ta. Okay, last 3 na lang and then ma-proceed ta. Sige. Tatlo na lang. Ano naman pag-pray, sir, mga kauturan tayo nagbalalak slide nga makabalik. Amen. Pag-pray tala. Importante ginang makabalik sa Ginoo. Last 2, palihog. Sa 20, prehan naton kang provision man sang Ginoo kag ang safety pakato didto kag ang mensahe man para sa mga kababayenan. Amen. Pag-pray ta gina mga minsaydor. Pag-pray ta Ma'am Norma kag si Mamaha kag luwat no ang magaulupod. Pag-pray ta Ladies Fellowship. Ano lang minimize lang mga bata gid nga magulupod. Ipag-pray ta na ang kadalagan sa buluhaton. Last one, palihog. Let us pray sa mga speaking engagement ni pastors nga mangin na blessings sa mga host churches kag sa host pastors kag bisan pa sa speaking engagement man ito iko this upcoming March 18 sa Anilaw, sa BBC Anilaw. Amen. Pag-pray ta lahat mga speaking engagements ni Pastor Salay Timan, sila pagwali kag sa mga youth camps kag conferences nga kadtuan kag walihan sa ni Pastor bisan pa Sir Jarek pag-pray ta sa young people ano na nila fellowships Anilaw pag-pray ta ang pagwali. Sa mga iban nga hindi ta na malabutan, we have our prayer meeting every Saturday. Attend kamo kag dira mas detailed nga pagpangamuyo. Kag this time recognize ta sa mga bisita kapag nalawag imong ngalan pangabay sa pagtindog kalipay namon nga makilala kag makita ka sang kauturan kag makamusta kamo karon. Una ta nga bisita si Johnny Mucho sa San Antonio, 14 years old. Okay, bisita sang Group 4. Amen. Another one si Ridrick Riazol sa San Antonio man, bisita sa Group 4. Another one si Wilhelmino Flores sa Barangay Platak. Amen, bisita sa Group 1. Another one si Wilmay Montesa. Amen, sa Group 1. Another one si Jamela Faklibar. Bisita sa Group 2, 10 years old. Amen, taga Platak. Then si Julio Cesar, Catanyas? Amen. Sa Kulasi, 28 years old, bisita sa Group 4. And then another one, si Angel Clarice Bores. Okay, sa Progreso, bisita sa Group 4. May ara pa, bisita nga, way nalawag. First time mo subong, nga gabi. Okay, sa second time man, salamat, nangin kaupod ka mo, kag may mga kami. Okay, mga bisita. Okay, karon na sila. Pangabaytanan sa pagtindog, kag pangabayta Brother Emmanuel sa pagpakanta kag one song and then ang special number magakari. Okay, SSS, sing, smile, and shake hand. Alright, so let us sing, smile, and shake hands, okay? Libot, tanan, libot. Alright, welcome on the first stanza now, sing. Welcome to HWBBC, it's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word, and God is the living word. Smile, HWBBC, welcome to today. Come on. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome. Amen. Amen.
naman. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Amen. Alright. Sige, tapusan nyo. Okay, palihog, mag-recognize kita na, no, before kita mag-proceed, samtang kasigi pang iban. Pagpay natin si Leonard Descotido. Okay, bayaw lang palihog. Alright, so welcome. Bisita sa group 2. Okay, sige, magabukas na palihog sa aton ng mga songbooks. Page number 43, There is Power in the Blood. Amen. Song number 43, There is Power in the Blood. Amen. Tunugon naton palihog. All right, on the first stanza now, ready, sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. Chorus! There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. Come on! Amen. Louder! There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Last stanza now. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Last chorus now. Amen. Come on. In the blood of the Lamb, there is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Palihog pong ko. Mamati kita special number. And made me what I am today, a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I live and breathe in freedom. With His breath of life I take, loved and forgiven, walked with the living. I'm just a sinner saved by grace. How could I boast on anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place?
I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. Now I grow and breathe in freedom. With its breath of life I take. I'm loved and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Now I grow and breathe in freedom. With His breath of life I take. I'm loved and forgiven, back with the living. I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. Alright. So once again, mayong gabi liwat sa tanan. Mayong gabi. Good evening. Alright. So, i-re-emphasize ko lang ang aton nga buluhaton buwas. Amen. So, pag-pray naton ang mayong chimpo. Amen. Hindi lang mag-init. No, tudo, galom, okay lang na. Amen. Kag priya naton nga damo karibwas, no, mga men, kag makabulig. Okay? Kay medyo layo-layo ang ano nga daan, no, ang masahan. So, let us pray for that. Amen. Kag of course, hindi mapabayaan, no, ang aton nga mga daily nga mga ministries. So, pray kita always nga ang kabalaka sa kalagsan tao hindi tahaw sa aton. Amen. Tandaan naton yung pinakadako tanga manggad kalagsan tao. Kag pagpray tagid sa Ginoo nga hatagan kita sa Dios ang mga tudtuod gid nga luwas, magkalaluwas, kag idugang nga maging useful, no, kagamit-gamit nga miyembro sang simbahan. Okay? So, ang manginang purpose ang Dios nga aging luwas sa Ginoo nga ari tadi. May purpose ning kabuhi ta. Na amo na nga kinanglanon ta lang hibaluon amo na nga diri sa simbahan ginatudloan kita. No, kay kung kaysa white ta hinalongong abi ta kaon lang ta buhi ta, then adlaw-adlaw magawi ta sang aton gawion abi ta amo lang na, no, white taga pamangkot nga agin alaw sang Dios nga agin tugot sang Ginoo nga matawo ko sining kalibutan. Alright, kag kung hindi nato na mabalaan, pawala lang ang direction sang kabuhi ta, and for sure yawa ang magamit sa aton. Bisan buot ka pa, still yawa ang magamit sa imo. Kaya tiway mo na balaan mo kung ano ginang pinaka-purpose ang Dios para sa imo nga kabuhi. So, damo mga buot ng mga tao nga yawa ang gagamit sa ila. Okay? Why? Because they don't know the perfect will of God. Bangod nga kulang sila sa paghibalo sa pulong sang Ginoo. Okay? Muna nga hindi ta magkataka sa pagtudlo, hindi ta magkataka sa pag-share, kag hindi ta magkataka sa pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Ang aton pinakakalipay abi ninyo mga kalagsan tao nga nagakalaluwa sa ginadugang sa simbahan. No? Muna sa Acts chapter 2 makita naton da praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Alright?
So, kung lantaw naton ang context, ano man sila Perti sila katutom, padayon sila sa pagtuon, padayon sila sa pagpangamuyo, padayon sila sa fellowship, and makita naton daily in the temple sila. No? So, that is the reason why nga ang Diyos sa mga kauturan nag-bless man, no? Bisan sa bisan sa secular, pag bakas ka, sincero ka, kag bakas ka, i-bless ka sa Ginoo. Amen? No? Sa secular man o kung sa spiritual, the same ang principle sina. No? Sa spiritual man, kung hindi man ta bakas, hindi man ta pagpakamayuhon sa Ginoo. Alright? No? Sa spiritual ta, kung talagsa ka malangga simba, paano ka mag-mature? Naintindihan nyo? No, hindi ka mag-mature. No, kung talagsa ka lang gasimba. Kay labi na, no? Halimbawa, isa ka bulan, kaysa ka lang magsimba. Talagsa ka lang gasimba, naabtan mo pa nga mensahe, tigdas pa. Hello? Tikon tigdas, kay talagsa ka lang gasimba, na wala mo na monitor, na-offend ka. Diba? Ang siling nga talagsa lang ko gasimba, amo paning mensahe, tigdas ba? Kay 3 ka Domingo, ay ka mo. Hello? Sa 3 ka Domingo, ang mensahe, no? Ulo-ulo. Sa ika-4 nga Domingo, waswasanay. Kay dira kaya nagsimba, kundi sa kamugid. Hello? Pero ang tendency, basi mano ka, basi masandad ka. No, pero again, basta mensahe sang Dios, hindi ta dapat masandad. Kung tunay kaya nga anak sa Ginoo, ano man ay katigdas, hindi ka dapat masandad. Kung mature ka, hindi ka dapat masandad. Nga aman, pulong na sa Ginoo No? Kung sakit man na sa imo, but silingon may problema ka. Pag nasakitan ka sang wali, may problema ka. Nga dapat i-fix. Hello? Kaya kung wala ka malangsang pilas, hindi ka masakitan. Tama, hindi? Bisan, pisliton ka pa muna o kung wala ka malang pilas, siniti mo ka ba tiyaga? No? Pero gamay lang na, bisan hambuyan lang na sa, kung may pilas ka, sakit na sa. So, muna, ipag-pray naton gid nga magtubo kita. Are you with me? Salamat patadis Pilipinas kay may kahilwayan pata sa pagwaswas, no, sa pagwali sa pulong sa Dios. Although ginaatake naman tadi subong amat-amat nga ginahimo na nga kon gasinggit ka magwali daw wala ka sang hindi tama. Amo na subong ang ginaduso naman dis Pilipinas kay sa mga manggaranon yung mga pungsod Amerika, Canada, dito ya kung magsinggit ka nga gawali. Naway na to nanamian ang mga tumuluo dito. No, kay para sa ila daw wala kagugma. No? Muna ang kita di pasalamatan naton nga we have still the freedom. Kag samtang may ara kita sina i-grab na to na because time will come nga malimitahan ng aton wali. Time will come nga malimitahan ng aton wali. No, subong libre pa ta magwali nga, no? Nanugod sa mga homosexuals pero maabot ang tinion kay sige sila duso sa kongreso pag nahimo na nakasuguan malimitahan ng aton nga pagwali na. So and much more na sila nga mangisog nga tindugan bisan bang sala. So, muna nga kita tutom ta sa Ginoo kay eternidad naton ding nakataya. No, eternidad tang nakataya. Hindi ta pag-ibaylo ang aton eternidad sa temporaryo lang convenience kag kalipay sa sining kalibutan. No? Kay sa sining kalibutan gusto sang tao pabayaan mo lang sa bisan sala. Di ba? No? Ang tao, pag inambalan mo nga sala siya, mangakig.
So amo na nga pasalamat nga may Biblia. Kag diri sa aton we still believe no sa ngambal sang Bible nga reprove, rebuke, exhort with all long suffering. Alright? So bot silingon hindi na paguntatan. No? Kinanglanon hindi na paguntatan. Kaya nung hambal sonoda, maabot ang tion nga ang tao, gusto na lang sang itik-itik nga wali. No? Gusto na lang sang itik-itik, gusto na lang pakadlawon, no? Kag kontigdas ng wali, hindi na siya makabato. Amo na nang hambal ni Pablo nga silingya, hindi ko kawali sa inyo sang karne, kay mga bata kamo. Gatas lang ang inyong masarangan. Okay? Ti ang gatas siya para na sa mga bata. Tama? No, para sa mga bata. Kung gadako kita kinanglanon ta sang solid nga pagkaon. So, ang solid nga pagkaon hard na sa tuod pero gapabakod na sa aton. Amo man na sa preaching kon itik-itik lang awali, hindi ka na magpag-on. No, pero kung waswasanay nga wali, dira ka magpag-on. Okay? The harder the preaching, no, the stronger you will become. The harder the training, the stronger you will become. Okay? Amuning mga elite forces, no, sa aton nga armed forces, lantaw bala, may special training gina sila iya. Tama? No? Lantaw niyo balang mga SAF, ang mga special forces, mga scout rangers, di ba? May mga special training gina sila iya, no? So hindi hapos na, pero once natapos nila, mga elite na sila, hindi na sila ordinaryo lang yang mga police personnel, okay, police officers. Mga elite na sila, special na sila. Nga naging special sila. Bangod sang hard nga training nga ila nagyan. Na, nga i-compare mo iya sa mga wala nag-agi sina, mas angat na sila. May nabalaan sila nga wala iya nakuha kag nabalaan sang mga ordinaryo lang nga mga armed forces naton. Naintindihan nyo? Tiyan mo na gani, no? Ang inang mga tumulo iyang simbahan niya nga bakbakanay ang wali, angat niya sa mga simbahan niya, ginaitik-itik lang ang mga membro. No? Kita ya, hindi takasaho nga itik-itikon lang. No? Ang gusto tayo, walihay, bala nga daw ginakurikot ang imo tagipusoon, nga daw ginasilaban ang imo buli sa pulungkuan, nga hindi ka mapahamtang, no? Kay konbiktado ka sa wali, amo na yung nga walihay ang kinanglanon ta subong nga panahon. Kaya yung tao gatigaan na nga gatiga mo, ti ili-ilihol mo pa na, ang gwa yan na, okay? Dako-dako nga klase ka tao, pero gabibiron pa. So, amo ta na, amen? Alright, so, kagantod tuod yung nga luwas, grasya sa Ginoo, makayanan niya na iyang wasosanay nga wali. No. So, muna, ipag-pray naton, okay, ang mga missions naton. So, this time, hindi na tayo magadugay. Are you ready? So, kung sa boxing pa, this is the main event sang aton nga pagpanimbahon. Amen? Amo ning pinaka-climax sang aton nga pagtililipon. So, fasten your seatbelts. Amen? Now, prepare your hearts, prepare your minds, and prepare your ball pens and notebooks to take down notes. Amen? Okay? Kag this time, nito magadugay, way na damo nga pabulak-bulak pa. Welcome naton si Brother Keith, no, sa pagwali sa Siningatinion. Mayong gabi sa liwat sa tanan, no? Una kag labaw sa Ginoo, salamat sang sining opportunity nga
makadalas ang iyang amin sa iso subong nga gabi no. Salamat Pastor Ricky sa nga pag-allow nga mangin kabahin sang sini nga pagtililipon. So muna no, only by the grace of God no. Grace of God lang gid. Wala na sang may maiban pa kundi sa grasya lang gid sa Ginoo nga makatindog kita diri sa likod sang pulpito kag makadalas ang iyang mensahe. Kag muna nga masaligan sang ministry. Kay kun isip-isipon ta tanan kita undeserved. Pero salamat sa Ginoo nga isa kita sa pinili niya, isa kita sa mga ginhatagan niya sang sining sagrado nga butang. Pero muna sa grasya lang gid sa Ginoo tingwaan nga mahimo ang iyang bulaton. So this time di kita magadugay no pangabay ko tanan sa pagtindog kag pagbukas ang inyong mga Bibles dira in the book of Mark chapter 25 to 34. Mark chapter 5. Mark chapter 5 verse 25 to 34. Okay, so amen ko nara na kamo. Mark chapter 5 verse 25 to 34 pagabasahon naton singdungan kag matunog kag may paghangop. On verse 25 now, ready read. And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing bettered but rather grew worse. When she had heard of Jesus, came in, pressed behind, and touched his garment. For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes? And these disciples said unto him, Thou seest the multitudes thronging thee, and sayest thou, Who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing that was done in her, came and fell before him, and told him all the truth. And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy plague. Bago ta mag-proceed, mag-pray kita. Balaan kag langit nun nga Dios, Ginoo sa liwat. Nagapalapit kami sa trono sa imo grasya kag bugay sa sining nga gabi, Ginoo. Padayon nga nagapaubos ang amon mga kaugalingon kag nagapangayo Ginoong Dios ang pagpatawad mo sa amon mga kasalanan sa pulong sa buhat kag sa una-una. Palihog Ginoong Dios, ikaw magapakatakos sa amon sa pagpasalamat sa nga tanan nga kaayo kag katutom mo sa amon mga kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. And even Lord sa sining nga gabi sa pagtuon sining imo mga pulong, gamita ini amay nga makahatag sing revival, renewal sang amon mga commitment sa imo, and even Lord redemption sa amon mga bisita nga makaadangat Ginoo Dios sa matutuod nga kaluwasan. Gamita ako Lord mangin instrumento mo sining nga gabi, kahibalo ikaw Ginoong Dios ang akon mga kapasidad kag limitasyon. Ginatugyan ko sa imong tanan nga pag-deliver sining nga mangin simple kag klaro, and even Lord sa tagpalamati nga ikaw Ginoong Dios magbukas ang ilang ighilangop kag ilang mga tagipusoon nga sa diin Lord ang mga pulo nga ilang mabatian makaangkon Ginoong Dios ang pagpakamaayo sa ilang mga kabuhi. Buligi ako Ginoong Dios, wala ko sarang mahimo kung wala ikaw. Gani ang tanan ginatugyan kag ginasalig namon sa imo paagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kag manluluwas. Amen. So salamat kids, pwede na ako makabalik sa pagpungko. So hindi ta gyapon malikawan no may mga tinion nga ginapamahulay ta. Pero muna, tingwaan ta sa grasya kag bulig sa Dios nga ma-deliver ang iyang mensahe subong nga gabi. No, sa kung hindi ako magsala, diri sa aton sa Pilipinas ang pungsod do naga-observe sang Women's Month, no? Pero hindi tayo pag-istoryahan ang puro lang sa babaye. No, ang passage lang ya ang ginbasa ta is nahanungod lang sa sining nga babaye, pero ang hindi lang tayo magtutok lang sa mga babaye. So ang aton karon nga tema sa sining nga gabi is the curing of Wonder Woman. No? Hindi na siya si Wonder Woman nga sa Justice League. So, siling diri nga wonder, to move without a fixed course, aim or goal or to go astray. Kag ang ginasiling diri nga woe, a condition of deep suffering from misfortune, affliction or grief. So, kung magsiling naman kita sang affliction, a cause or persistent pain or distress. That is why ang aton nga tema, the curing or ang pag-ayo sining Wonder Woman. No? Kita tanan sa sining kalibutan hambal sa Biblia makasasala. Kag ang ina nga kasalanan nga ato na panubli gikan pa kay adang kakaiba amo inaan ang resulta nga tanan kita sa sining kalibutan mga talang
No, may mga tao gahambal nga hindi ka magbasa sa Biblia kay matalang ang kalag mo. Pero wala pa magaling na hibaluan sa tao nga talang nangadaan kita sang wala pa ang Biblia. Talang kita sa sining kalibutan tungod sang aton mga kasalanan. No, ginambal dira, we are strangers. We are aliens sa sining kalibutan. Kay nga man, ang kabuhi sang tawo sa sining kalibutan, wala sa kaibalo kung anong ginihimo niya. Ang isip layang sang tawo, mabunag siya, padakoon sang iya ginikanan, maiskwila, maghandom para sang iya mga lalambuton sa kabuhi, pero wala niya maintindihan nga maabot gali sa iya ang tinion nga siya magataliwan. Kag sa pagtaliwan sang tawo sa sining kalibutan, may duog gali nga nagahulat sa iya, sa biyak nga kinabuhi. Kag ang hambal sang Biblia, duwalang kaduog ang padulungan sang kalag sang tawo, langit lamang kag impyerno. No? Amo na way mahangpan sang tawo, talang nakita nga daan. Talang kita kay kabuhi sang tawo ga pinagusto lang. No? Ang tawo kon ang makahimo sang sala, it seems to normal na lang ang tanan. Ang tawo kon it seems makahimo sang sala, ginakalipay niya pa. Ginapost pa kung kaisa sa Facebook. No? Nga nagapangita pa siya sang admiration sang tawo nga ang iya ginahimo, ginakalipayan sang tanan. Amo na ang kabuhi sang tawo sining kalibutan. Tanan kita talang kag wala kita kahibalo kung ano ang padulungan sang aton kabuhi umabot sa aton ang kamatayon. Kag nangin awo kita sa sining kalibutan kay nga man ang tawo hindi lamang nagasuffer sang physical nga masakit kundi spiritually tanan kita makasasala. No, kaya nga sa Biblia nga bangod sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala. That is why nga ang nangin kabayaran sang sinang sala is kamatayon. Hindi lamang kamatayon kundi linaw nga kalayo dito sa impyerno. No, kita nga mga tao tanan kita dito padulong. No, pasalamat kita nga may pulong sang Dios, may gingamit ang Dios nga sa diin mawalihan kita, malambutan kita sang iya nga mga pulong. Tamo na nga kita nga tawo diri wonder kag wo. No, hindi lang na about sa babayi. Ang atong topiko nahalungkod sa babayi, pero may mga tunaan kita diri nga mga bagay nahalungkod sa aton nga mga kabuhi bilang tawo. To tatlo ka butang, una nga butang nga matun-an naton diri sa may verse 25 to 26, no? Nga sa sining nga babayi nga atong ginbasa, and a certain woman which had an issue of blood 12 years, no? Kung aton na natun-an sang una sang eskwela kita sa puberty age o sa adolescent stage sang isa ka babayi, usually nag-aabot na sa iya ang pamulan noon by the age of 12. No, may ara iban nga nag-aabot early, may nag-aabot nga by the 12 or 13. Kag diri mention sa Biblia, 12 years siya nga nag-suffer sa sining issue of blood. No, kag kung aton ihatagan sing madalom nga pag-insindi kung ang babayi nga ini nag-abot sa iya by the age of 12, ining issue of blood, makasiling kita nga ara siya sa mid-20s to 30s. No? 12 years siya nag-abot sa iyang pamulan noon, for 12 years nag-suffer sa sang sining masakit. So dali nato masiling nga ang ini nga babayi for almost 12 years nagaanto sang sining nga klase sang masakit. No, why is nagauntat ang iyang bleeding, ang iyang pagdugo. Kag diri ginambas ang Biblia, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing better, but rather grew worse. Bosilingon, ang ini nga babayi may kamanggaran, may kwarta siya, pero nag-abot ang tinion nga ang tanan niya nga manggad, ang tanan niya nga kwarta naubos lang sa paggasto sa mga physician, pero wala siyang pag-ayo nag-abot sa iya. No? So din natin makita una nga butang, the futility of earthly possessions. No? Magsiling kita futility, serving no useful purpose, useless or ineffective. No, ang root word niya sinaan tinaga nga futile. No, busingon sang sinang tinaga, wala pulos. No? Maabot hindi naton pag-ikuan ng kwarta. Wala naton ginapakalain ng kwarta, no? Kabalo kita ang kwarta kinahanglanon sa tawo, no? Iba ka sang pagkaon niya, iba ka sang biste niya, iba ka sang mga bagay nga kinahanglanon niya, wala kita ga-against sa kwarta, no? Pero diri naton mausisa, maabot ang tinion bisan ano gali ka manggaranon sa tawo sa sining kalibutan, maabot ang tion ang manggad niya hindi katabang sa iya. No? Kaya naman ba sa Biblia? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul? No? Anong mapulos ang tao bisan siya pang pinakilala, manggaranon sa sining kalibutan kung ang kalag niya malaglag dito sa impyerno. So sa kabuhi sa sining babayi, diri naton makita nga bisan ano gali ka manggaran niya, nag-abot ng tinion, pila ka mga pisisa nang ginpalapitan niya, naubos lang ang kwarta niya, kag ang masakit pa,
mas naglala ang iya nga masakit. No, mas naging malala. So there is may verse sa may Psalms 49, basahan to lang sa makadali. Psalms chapter 49. Psalms chapter 49 verse 6 to 7. No? Basahan ko lang diri. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitudes of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Kung siningon na, ang kwarta material nga butang. Ang sarang lang mabakasang material nga butang, asang kwarta is material lang nga butang. No? Amo na ang tao, bisan ano siya kamanggaranon, hindi siya makasiling nga mag-hire sa isang tao, ikaw lang anay dalas ang masakit ko. Hasta nga mag-ayo, kay bayaran talang ikaw. Hindi. Kaya ang tao, tagsa sa aton may mga masakit. Physically, nag-suffer kita bangod sa sala, pero may isa ka masakit ang tao nga ginasupreher, nga wala sa gali kabalo nga ang hambal sa Biblia, ina nga masakit, spiritual. Kay tanan kita makasasala, patay kita spiritually, kag kita masakiton spiritually. Okay nga ang tao, pag abot sa pulo sa Diyos, wala na sa labot. Wala gana mamati. No, kung ang soul winner kapadulong pa lang, ang wala sing ginaubra nangin masako. No, ang wala sang may ginalalabhan, may lalabhan. No? Ang balay nga malinong, dugay-dugay lang mapasunata para hindi niya mabatian ang kapanagbalay sa iya. Amo na ang tao, spiritually masakiton siya. Kag ang tao pag-abot sa pulo sa Dios, wala labot sa iya. Pero dili matumakita sa siring kabuhi sang babayi, nga bisan ano gali kadamo sang iya nga manggad, nangin wala inapulos pag-abot sa tinion, nga siya nag-angkon sang masakit nga physical. Kag ang masubo pagid spiritual nga masakit. No kaya ba sa Biblia, hindi matubos ang kabuhi sang tao, hindi matubos ang kalag sang tao sa material nga bagay sa sining nga kalibutan. So muna no, sa may Saudi, matribya kita na sa Saudi, ang tawag nila dito sang kwarta is fulos. No? Ang magsiling-siling nga mafi is wala. Magsiling-siling nga mafi fulos, wala ikaw kwarta. Amo na nga diri sa aton sa Pilipinas, kalabanan ng bansang tao, kung wala ka kwarta, wala ka fulos. Na, wala. Subot silingon, futile. Wala pulos ang kwarta. Pag abot sa tinion nga ang tao, manginanlan. No? Just like na lang sa isa ka showbiz personality, hindi naman igurulipod sa inyo. Kilala nga tao, kung sa manggad lang, damo manggad. Pero one time nag-abot sa iya nga kabuhi, nakahambal siya. Ang iya nga hospital bill, ang iya nga medication, gataas, kagadako na ginambalayran niya. And until now, wala siyang pag-ayo. No? Kung kita bigin tapuan sa sinakaklase sang sakit, wala kita kwarta, for sure hindi kita mabuhay for 1 year. No? Pero ang ini nga tao, kilala nga tao, manggaranon. Pero nag-abot sa punto sang kabuhian niya nga na-realize niya, gataas, kagamahal na ang iya katama nga pagpabulong. Kag wala sa gyapon sang pag-ayo nga naangkon. No? Amo na nga diri ginambaya, damo na nga physical king katuan niya, pero wala sing pag-ayo. No, amo na sa ato nga mga bisita, dapat nyo mahangpan. Kung may physical ka man nga may ginabatsag sa karon, temporal lang ina. Pero ang masakit nga dapat mo maintindihan, spiritual. Nga ang kalag sang tao, pagtaliwan niya sining kalibutan, sa kalaglagan sa impyerno iya nga, padulungan. So muna, nga mag-realize nato sa kabuhi sa sining tao, sa sining babayi, nga maabot ang tiyon, bisan ikaw pang pinakamanggaranon, ang kwata mo mangin walay pulos. Pag abot, sa kinanglanon mo, ang kaluwasan sa imong kalag. No? Futile, wala sing kapuslanan. Muna nga ang tao, subong nga tinion, ang pinakaantom sa tao, mangin manggaranon. No, makita mo sa social media, tanan nga kwarta, ginapanguyab lang. Ang kwarta, ginapang itsa-itsa lang. Duga pa dayaw lang nga may kwarta siya kuno. Amo na, gusto sa ang tao, subong. Nga, hambalong sa tao, ini kita tao, damo kwarta. Pero wala niya mahuna-huna. No, bisan sa kwarta kapag higda. No, may mga tao nga muna, damo sila matuod kwarta. Pero wala sa may tawag katalupangod sa ila. Kaya nga man, gakasandig sila sa kwarta nila. No, amo na, gani sa Biblia, nagambal, madamo nga may mga manggarano nga gin-mention diri, nga wala nakadanga sa kaluwasan. Kaya nga amo na ang realidad, biblically na nga ginambal. Hindi man tanan nga manggaranon, pero kalabanan sa mga manggaranon, tungod sa ilang manggad, nagsandig sila dira. Pero wala nila ma-realize, umabot ang tiyon, pag-abot sa pagutubang nila sa Diyos, ni 5, wala sila dalon. Muna pasalamat kita, sang kita nakabati sa pulong sa Diyos, na ang kunta ang ini nga realisasyon nga hindi gali ang material nga butang ang pinaka-importante sa sining kalibutan. Di bla papilion ng tao, anong gusto mo? Manggaranon ka pero galigid ka sa ligdaan mo? O kung isang-bisang pigado ka lang pero maayong nga kalawasan ka. For sure ang tao, mas pilion ay kaayong lawas. Di bla? Kaya kung makita mo madamo ang mga tao, bastante sa kwarta, pero hindi nila ma-enjoy ang kwarta nila. Kaya nga,
gusto na lang ibayad sa ospital. So that is why ma-realize tani isang tao, nga sa sining kalibutan, kung may labaw pa dapat niya ma-realize, hindi material nga butang, kundi kaluwasan sa iyang kalag. Amo na sa amon mga bisita, invite ikaw dire, agod mahangpan mo, tanan kita, masakiton spiritually. Kag dapat mo mahangpan ang ina nga masakit, hindi ina mabulong sang biogesic lang. No, hindi ina mabulong sang butbot. No, hindi ina mabulong sang hampul-hampul lang. Kay ang ina nga masakit, kalaglagan sa impyerno ang tao, mag-aantos dito sang wala sing katapusan. Kadua, dito magdugay, the futility of earthly possessions. Muna nga ginambas sa Biblia nga dapat mahangpan sang tao nga ang manggad maabot ang tion wala inibili. No? Sa may ara pungsod nga ang kwarta nila kuno alalawas lang. Damo-damo nga binandol sang kwarta pero wala bili. No, hindi ko lang matandaan kung din ina nga kwan, pero milyon-milyon nga kwarta ang ginaisip, pero ang balda sa sina nga kwan nga clips, wala sang bili ang ilang nga kwarta. Di maabot ang tion amo ng tawo. Wala sing sawo sining kalibutan nga magambal sa ikaw lang anay sa antos ang sakit ko. Kung mag-ayo ina, ti bayaran ta lang ikaw. Pero kung hindi mag-ayo, ti patay ka. That is why ma-realize na dapat nato labi na gid sa ato nga mga bisita. Ikadua, not just the futility of earthly possessions. Ikadua, her faith to the eminent physician. Magsiling kita eminent, standing above others in quality or position. No, muna mo silingon sinadi, nga ang pagtuo sang sining babayi sa eminent physician, nga si Jesus Christ, amo ini naghatag sang pag-ayo sa iya. No? Kaya dito sa Pilipinas, may mga asosasyon ini mga doktor, ang PMA. No? Philippine Medical Association. No, sa mga asosasyon, may presidente na sila nga ginakilala. No, sa asosasyon sa mga doktor, may presidente ni sila. Ginakabig na nila nga ini nga doktor matanda. Pero dire kun aton isbalikan sa may point number 1 nato, madamo sa sang physician nga ginkadtuan. Possible nga ini nga mga physician may leader man ni sila. Pero ang masubo, bisan ang leader or ang presidente sa sining mga asosasyon sa mga physician, wala kahatag pag-ayo sa iya. That is why nga ang basang Biblia, no? Nga, sa nagligat to sa Matthew chapter 2, verse 17, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So muna, no choice ang babayi. Kung aton o si Saon, ang ini nga babayi sa iya nga masakit for 12 years, maluya ni siya. No, si Pabla, mapilas lang ganin tawo, may aragin na yang gakapunaw lang. No, gakalipong. Di makon mo iya, daw ginableeding siya. For sure, lapsi-lapsi ni, maluya ni siya katama, kay tungod sang iya nga masakit. Pero diri kinhambas ang Biblia, nga sang nabatian niya si Kristo Jesus, nagpaninguha siya. No, nagpaninguha siya nga makasalot sa multitudes. Kaya ba diri, multitudes ang kadinaguso. No? Di ba sa mga pista gani sang Quiapo, nagadaguso ang tao, di ba? Nga ang desire nila nga makapalapit sa ilang nga ginasimba nga ribulto, amo na ang natabo sa sining babayi. Gintisire niya nga bisan maluya siya, gintinguhaan niya nga makapalapit sa kay Kristo. Kag diri ginambal sa may verse 27. When she had heard of Jesus, came in, pressed behind, and touched his garment. So ang naton kay ina, her faith to the eminent physician, amo nagatag sang pag-aayo sa iya. Ang pamangkot, what is real faith? No? Hambas ang Biblia sa Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amo na ginambal niya sa may verse 27, when she had heard of Jesus, silingon pa, long before pa nga nakaabot si Kristo sa ilang adoog, nabatian niya ang ngalan ni Kristo. That is why nag-abot sa iya ang pagtuo. That is why nag-abot sa aton ang pagtuo, sa nabatian ta ang mensahe sa Diyos, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amo lang ginambas sa Biblia, nga nag-abot ang pagtuo sa sining babayi, sang nabatian niya ang pangalan pa lang ni Kristo. Sa that is why nga, sa nakaangkon sang kahigayunan, nga ara siya sa duog sang sining babayi, nagpaninguha siya. Nga bisan maluya siya, bisan masakiton siya, nagpaninguha siya nga makasaluot sa multitudes nga dinaguso para lang makapalapit sa sakay Kristo Jesus. So muna ang balon naton nga ang pagtuo nagaabot sa tawo once mabatian niya ang pulong sang Dios. Kay madamo nga tawo ga-claim, gakilala kay Kristo Jesus,
ga-claim nga may pagtuo sa kay Kristo Jesus, pero pag pinpamangkot mo, umabot sa imong kamatayon, kabalo ka kundi makatuy mo kalag. Kalabanan sa batsang tao, ambot. Depende sa pagtuo. Kung silingon, subong pa lang nga, daan pamangkota kagulingon mo. May relihiyon, ikaw ginatindugan, gasiling ka nga may pagtuo ka. Ang ini nga pamangkot, masabat mo ayhan, nga pag-abot sang pagtaliwan mo sining kalibutan, kabalo ka kundi makatong imo nga kalag. Amo na ang pagtuo nagaabot sa tao, once mabatian niya ang pulong sa Ginoo. Muna sa aton nga mga bisita, karon nabatian mo ang pulong sa Dios. Dapat mo ma-realize ikaw makasasala, ako makasasala nga nakabati sa pulong sa Dios, dapat ina mag-abot man sa imo nga kabuhi. Ma-realize mo ikaw makasasala. Kakabalo ka, wala sing sino man nga doktor makapaayo sa imo. Kundi hambal sa Biblia, ang physician nga ara sa persona ni Kristo Jesus. No? Ang pagtuo, once mabatian mo ang pulo ang sang Ginoo. No, not just real faith comes by through hearing, but real faith tends to perceiving. No? Hambal diri, came in, pressed behind, and touched his garment. No, ang aton nga passage nga ginbasa may 3 ni siya ka-account. May account diri nga naghambal nga bisan ang sid-sid lang or ang edging lang sang bayo ni Kristo ang mauyata niya para mag-ayo siya. No? Kay may account diri nga naghambal sa mga multitudes nga nag-try man nga bisan ang bayo na lang ni Kristo mauyata nila, nakaangkon sila sang pag-ayo. Kag diri naging kuha sang tawo ang konsepto bla nga mahimo sila sang tawo-tawo nga human sa kahoy, buto-buduhan sang makadali kag ang balon may gahom na nainga mag-ayo. No? Amo ni ang gingkuhaan sang konsepto sang tawo. No? Amo na one time dito sa BGMP. Te usually magsulod sila sa selda nila or mag-una kami gwa. Kumusta na gina. No? May isa dito ka PDL, may bungot. Pag kumusta niya inalukan niyang kamot ko. Wow. Ginimo ya pa ko nga nasireno nga kalbo. Si Sir Emmanuel nakaagi man na. Nimo niya Santo Niño. Tipo mo na ang konsepto sa tao bla. No? Di joke lang na ya. Pero kung balikan ta, according pa sa law nga gin-mention diri sa Leviticus, ang mga tao nga may issue of blood, kag common diri ang aro, no? Ginakabig ni sila nga mahigko. Isolated ni sila. Ti kita nga mga tao sa mata sa Dios mahigko kita. Isolated kita, hamulag kita sa Dios bangod sa sala. Ti sa sini nga babayi na perceive niya nga once nga ang iya nga desire bisan ang sidsid na lang sa bayo ni Kristo. No kay nga ahambal sa Leviticus na mention dira anuman nga mga bagay nga ginahigdaan sa sini nga mga tawo, anuman nga mga bagay nga mapungkuan nila or mauyatan nila mangin mahigko. Or ang ina nga mga bagay nga uyatan sang tawo, mangin mahigko man ang ina nga tawo. So that is why sa sini nga babayi nag-abot sa iya ang perceiving nga bisan ang punta na lang. No, kaya ang isip niya muna was mauyatan niya si Kristo mangin mahigko pero hindi. Kay ang Dios taya labing gamhanan. Wala sang anuman nga bagay ang nagapahigko sa Dios. Kitaya nga mga tao among mahigko. Pero diri mo na ginhambal niya sa iya kaugalingon bisan ang sidsid na lang sa bayo ni Kristo mauyatan ko kag magaayo ako. Pero ang hambal sa Biblia, hindi ato ang pagtandog sa babayi ang nag-aayo sa iya. Kay diri ginhambal sa may verse 34, daughter, thy faith hath made thee whole. Ang pagtuo mo among nag-aayo sa imo. Hindi ikaw yang nga nagtandog ka sa bayo ko. No? Kay kung may gahom ang bayo ni Kristo, dapat kung tani ang mga soldato nga nag-ubato sa iya sang crucify siya, ano man sila, nakabatsag sa pag-ayo. Pero hindi, ang gahom wala sa bayo. Ang gahom wala sa pagtandog. Kundi ang gahom kag ang kaluwasan ara sa pagtuo. Amo na, faith comes through hearing, tends to perceiving, kag ikata Sound. Okay, palayan kita. Kaga muna, nahangpan sang sining babayi. Nga ang isip niya kung matandog niya si Kristo mangin magko, hindi. Ang natabo siya ang nag-ayo. So that is why nga ginambal diri no? And touch his garment, for she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. 29, and straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Nabatsagan sang sining babae ang pag-ayo niya.
Nawa mo na si isa katawo, kung nahangpan mo ang mensahe sang kaluwasan, magdala ina sa realisasyon sa imo. Magdala ina sa imo nga pagtalupangon ikaw sa Ginoo. Nga wala ikaw iba nga kinahanglanon makadangat ka sa kaluwasan kundi ang pagtuo mo sa kay Kristo Jesus. Kaya ang basang Biblia, wala sang relihiyon nga namatay sa cross. Wala sang sinuman nga tarpulano ang namatay dito sa cross nga ginlubong kag nabanaw after 3 days, kundi si Kristo Jesus gid lamang. Amo na dapat nahampan sa aton mga bisita. Amo na nga gin-invite ikaw, gitinghuaan ikaw nga madala diri nga agud makabati ikaw sang pulong sang Ginoo. Verse 30, and Jesus immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, who touched my clothes? No, dapat mahangpan sa tao. Ginambad sa Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Kilala sang Diyos kung sino ang tao nga may matutuod nga pagtuo. Kilala sang Diyos kung sino ang tao nga matutuod nga nagtalupangon sa iya. Kay kung isasao mo di multitudes ang nagatabid sa iya. Pero isa lang katawo nag-uuyat sa iya, kag dito nabatsagan sang Diyos nga may gahom nga nagwa sa iya. Kay dito niya nabatsagan ang matutuod nga pagtuo sang sining babayi. Multitudes, gadinaguso ang tao. Pero wala sang may ginamba si Diyos ang pagdinaguso sang tao. Only sang tion, gaginuyatan siya sang sining nga babayi. Bo silingon na, hindi tanan nga nagatawag sa ngalan sang Diyos, maluwas. Kaya ang tao, gatawag malana sa ngalan sang Diyos kung ara sa peligro. No, ang balpaganin nila, sang una, uso pa ang pizza di peligro. Subong way na pizza-pizza, puro na lang peligro. Di mo ng tao, makadumdum lang sa Diyos, kung ara sa sitwasyon nga wala na sa may mahimo. No, sa sining nga babae, nangin desperate siya sa iyang nga sitwasyon, knowing, ubos ng manggad niya, pero wala na sa sang may mahimo. That is why sa nabatian niya si Kristo, gintinguhaan niya, nga makita o mauyatan malang ang bayo ni Kristo. Kiti amo na ang sitwasyon sa tao sining kalibutan. Young people, malambot mo man sa pila ka adlaw imong andom, ang imong nga profesyon, ang karir nga malambot mo, anong pulo sina kung wala ka sang Ginoo sa imong kabuhi. Kaya nga ba gani, ang pinakaimol or ang pinakaluluoy nga tawo sa ning kalibutan hindi itong wala kwarta, kundi atong mga tawo nga wala sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Muna nga dapat naton mahangpan, especially sa mga bisita, hindi bot silingon may relihiyon, kaluwas ka na. Kaya nga ba sa Biblia, for by grace are you saved through faith. Wala sing mayong buhat makaluwas sa tao. Wala sang relihiyon, wala kung sinuman nga mga tao nga nagapakuno-kuno nga sila ang manluluwas. Only by the faith sang sining babayi sa eminent physician in the person of Jesus Christ. Not just comes through hearing, not just tends to perceiving, but also leads us to professing or confessing. Amo na ako magsulwining, di bala kalabanan ta ginambal, una talupang dala makasasala ka. Pangayuy kapatawaran ang imo pagka makasasala. Kag batuna si Kristo sa imo tagipusoon. Kay dire ginamba sa may verse 32. 31, and his disciples said unto him, thou seest the multitude throng thee, and sayest, who touched me? And he looked round about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. Told him. Silingon, nagprofess ang ining babayi kung ano ang kabuhi niya sang una until the day nga nag-abot si Kristo sa silang nga doog. Nagprofess ang ining babayi. No, madamo siya sang ginpalapitan nga doktor. Amo na sa experience na no? Hindi man tanan nga doktor ang concern is ang health sang ila pasyente. No, may mga doktor ya nga pag natapos nila obligasyon sa imo, bayad mo na dayon. No, hindi tanan. That is why amo ni natabo siya. Kalabanan ni nga physician kin katuan niya, laban-laban kin tunto lang ni siya. Kay wala sang pag-ayo, naglala pag aning masakit niya. Ti reality ina, hindi man tanan nga doktor, pero may ara ginaya nga doktor ang concern niya is kwarta lang. Ti amo ni natabo sa sining nga babaye. No, kag wala sing physician nga may matutuod nga concern kundi ang physician nga si Kristo Jesus. Kaya ang concern sa Diyos hindi lang pag-ayo mo physical, kundi ang pag-ayo mo spiritual. No, pero dapat nato mangpan, hindi man abot silingon nga sa sining babae sang pagtandog ya kay Kristo nag-ayo siya, hindi man abot silingon. Kita realidad na nasang aton nga pagka-human nature ang masakit naton nga ginadala. No, hindi na yabot silingon kay kun ang tao amo lang na ang desire sang tao nga pagtuo ya mag-ayo siya, for sure hindi nakapadayon.
kag hindi makilala ang pagtuo sa dira lang. Kaya kita nga mga tao, daan mo na ang nature ta mo. Kung makuha ta lang kung anong desire ta, tapos ng tanan. Pero hindi. Ang gusto sa Diyos, pagtuo mo. Pagtuo mo nga, hindi kaya magsiling nga mag-ayo ako. Sa akon masakit nga ubo. Sipon. O kung ano pa dira. Kundi ang pag-ayo mo, spiritual. So muna diri ginambal niya, not professing or confessing sang iya nga, mga kasalanan kag sang nangin background niya kag ang iya nga kabuhi. Muna ba nato kay ina, nagprofess siya, nga wala na siya sing paglaom. She is in a desperate situation, nga sa diin wala na siya sang may mapalapitan pa. Kay tanan nga doktor, halos tanan nga na doktor nga napalapitan niya, wala sa may natabo. Nangin malala ang iya nga masakit. Ano mo nakambas ang Biblia? Leads to hearing, perceiving and professing, kagad sa may Romans 10. Basahan ta, Romans 10. Romans chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Muna ba naton, ang tao kakilala sang kay Kristo kun hasta la sa baba, pero wala sa tagipusoon. Nga that is why ang kabuhi sang tao hindi mo makita sa ilang nga pagkabuhi. Kaya nga man, ang Kristo nga ginakilala nila, hasta lang sa baba. No, kaya ang tao mag-defense kung sa iya, sang kaugalingon, kilala ko si Kristo. Manluluwa siya sang kalibutan. Pero sa kabuhi niya, hindi mo makita nga may pagbago. Ang matutuon nga pagtuo, may pagbago sa kabuhi sang tao. Kag hindi lang nakutob sa baba, kundi manao ginasa tagipuson sang tag sa katawo. Kagamba niya diri agod nga maka, dangat siya sa kaluwasan. 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No? Muna ba natin kina, for by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. No? Kag Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy. Kaluoy sang Dios lang. No, kung wala kita ging kaluoyan, tanan kita padulong sa kalagagan. Tanan kita padulong sa impyerno. Kag magaantos dito sang walay sing katapusan. Pero isipon mo, for 12 years nga nag-antos ang ining babayi. And one day, nag-abot ang tinion nga nagkari si Kristo sa ilang nga duog. Dito siya nakaangkon sing pagtuo, kag nakaangkon sing pag-ayo. No, pila diri sa aton, na-saved by age mo 20s. Kung isipon mo, for almost 20 years, ikaw nga makasasala. Pero by the age of 20, naluwas ikaw. Nahilway ikaw sa sinang kasalanan. Amo na, ang kaluwasan ta, wala sakpanay. No, wala sing grupo-grupo. Kitagsa sa ato maatubang sa Dios pila ka adlaw, isa-isa. No, kay nga aman kun ang sino man nga tawo ang gusto niya nga kung mapatay ang ingod balaya, maupod siya, wala. Kaya ang tawo kung pamangkuton mo hindi na siya gusto mapatay. That is why pag abot sa kamatayon, isa-isa man appointed ina sa tawo, kag pag abot sa tinion, isa-isa man kita magatubang sa Ginoo. So that is why no, dapat mahangpan mo especially sa amon mga bisita. Hindi ka magsalig pamatanon ka pa. No, kay kadamo nga mga pamatanon na pa sa mga tigulang. No, hindi ka magsiling nga mapagros ka pa kay madamo nga mapapagros na una pa sa mga masakiton. Hindi kita magsalig sa aton nga pisikal nga kusog. Hindi kita magsalig sa kung ano may ara kita. No, muna dapat nyo mahangpan nga ang matutuod nga kaluwasan naga-confess, naga-profess nga ang tao kinahanglanon niya ang bulig sa Dios. Wala sino man nga tao makasiling hindi ko kinahanglanon ang Dios. Kaya ang realidad sang kabuhi mo, maabot ang tinion, bisan ano mo kawawaw sa Dios sa pila ka adlaw kung ato ka na sa impyerno, wala na sa may mahimo. Kaya nga ba sa Biblia, today is the day of salvation. I have heard in the day accepted time, today is the day of your salvation. Subong mismo nga adlaw. Kaya may mga tao na tulog lang, wala nakabugtaw. Nag-set pa sang alarm. Nga nag-set sang alarm, kaya ang tao galao makabugtaw. Pero madamo nga tao nag-set sang alarm, wala nakabugtaw. Nauna pa siya sa iyang alarm. Ting kabuhi mo, hindi mo pag-isayangon. Subong mismo nga tiniuna batian mo ang pulong sa Dios. Subong mismo nga gabi, inimbitar ka, nag-upod ikaw. Dapat mo maangkon ang ina nga. Pag-ayos ang imo nga. Ikatatlo, the futility of earthly possession, her faith to the imminent physician. Kag ikatatlo, she was freed from eternal plague. No? During COVID, kung sa kwan pa doon naguntat ang pagtiyog sa kalibutan,
kay bugos ng kalibutan nag-atubang sang sini nga pandemic. No? Amo na nga ginambal diri, she was freed from eternal plague. Ang masakit nga ginasupreher ta sa buong physical, temporaryo lang ini. Pero may eternal plague nga nagahulat sa tao dito sa impyerno, nga ngamba sa Biblia sa adlaw kag gabi, sa walay sing katapusan ang kalag sang tao magangit-ngit. Ang kalag sang tao magaantos. Pero pasalamat kita sa sining imminent physician nga nanghambal. Dire sa may verse 34. Verse 34. Ginamba niya diri. And he said unto her, daughter, thy faith hath made thee whole. Klaro ka tama ang inambasan Diyos. Ang pagtuo mo ang nag-ayo sa imo. Kaginamba niya diri, go in peace and be whole of that plague. Mangin maayo ka sa sina nga masakit mo. No, mo naman naton dapat nato ma-realize hindi ni about lang yung physical nga pag-ayo naton. Kundi importantly ang aton nga kalag. That is why nga ambasan Diyos, ginhilway kita sang Diyos sa eternal nga masakit nga among impyerno. Nahilway kita, una, through Jesus Christ, accomplishment. Si Kristo ang naghuman sang kaluwasan sang tawo. Hindi kita. Hindi sa pagtuman sa pulo ka nasugo. Kundi si Kristo ang naghuman paagi dito sa cross ng Kalbaryo. Romans 5:8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang Diyos na matay sa aton, siya ang nag-accomplish. No, kag wala sinuman nga tawo maka-accomplish ang sina nga kaluwasan, kundi si Kristo Jesus gid lamang. No? Hebrews 9:28, so Christ was once offered to bear the sins of many. Kag dito sa cross ang Kalbaryo, samtang nalansang to siya, bago siya gin-surrender ang ghost, gin-gave up ang ghost, ang banya, it is finished. Humana. Papilion ka. Tagaan ka cellphone, ikaw pa masimbol. O kung pilion mo itong humana. Ang kaluwasan humana. Ang imuon na lang gina sa tao, matuo. Kilalaon niya nga siya makasasala. Kung ikaw sa kananay, ano gusto mo? Ikaw pa matigang? Oh, kung crave ka sa manamit nga sudan, gusto mo ikaw pa maluto? O kung ara na sa lamisa, makaon ka na lang. Di ba? Mas manamig niya nga humana. Makaon ka na lang. Amo na ang kaluwasan, gift, humana. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Wala sing tao nga tagaan mo sang regalo nga tagaan ka na sa salakyan, una lang ang manubila. Hindi mo na pagbatunon. Pakalain mo pa ng tao, maatag ka na gid lang manubila nung kuni. That is why sa kaluwasan, sa kalagsan tao, humana. It is through Jesus Christ accomplishment. And it is through Jesus Christ approval. John 10:9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Ako among puwertahan. Sino man nga mga tao ang magsulod sa akon, maluwas siya. John 14:6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It is through Jesus Christ's accomplishments. It is through Jesus Christ's approval. It is through Jesus Christ's assurance. Assurance. John 1:12. Sa madamo nga nagbaton sa iya, hinatagan niya kinamatarong mangin anak sang Dios. No, sigurado ang kaluwasan. Ang tao, nature nato nga tao, sigurista kita. Di ba? Kung sa punsunan gani, ang dessert nga dapat maulihi, ginauna sa tao. No, kapin pagid kung ma-cold nga salad, una ko lang na yung salad, ulihin lang na yung sinabawan. Sigurista ang tao. No? Di pag-abot sa kaluwasan, why not? Hindi ka maging sigurista. No? Nature sa tao sigurista. O galing sa material nga butang, sa temporal nga butang. Pero pag abot sa kaluwasan sang iyang akalag, wala sa labot. No, it seems sa iya may tinion kinaya ang Diyos. Ang basa ng Biblia, remember now thy Creator in the days of the youth. Pamatanood, subong mismo, dumdumaang manunuga. No, kaya hindi ka magsiling nga pag-gross ka pa. No, kaya mga damo sa kabuhi, subong sa mga young people na guba nga tungod sa influensya sa social media. Barkada nga hindi maayo ang dulot. Muna nga ang manami sina ang kaluwasan tagin sigurado sa Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. No? John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man shall pluck them out of my hand. No? Ginpasigurado sa Diyos.
Di ba? Kung gusto mo lang sa sigurado nga magtaas ang score mo, maingot ka to sa valedictorian nyo. Di ba? Kung gusto mo nga sigurado nga perfect ang sabat mo, dito ka sa maala magupod. Kung gusto mo pagidya perfecto nga sigurado, kudigo ka. Pero hindi na mayo. No? Ang tao gusto sang sigurado. Now, karon kung gusto mo sang sigurado, hindi pag-isandig sa material. Hindi pag-isandig sa temporal. Kaysa 1 John 5:11 ang bahasa ng Diyos, and this is the record that I give unto them, that He given to us eternal life. Ginsulat sa Diyos. Sa mga nagtuo na, sa mga nakaangkon sa kaluwasan, ginsulat na ang ngalan mo sa langit. Now, karon sa amon mga bisita, kung gusto mo maangkon ang inang kaluwasan, kung gusto mo masulat ang imong ngalan sa libro sang kabuhi dito sa langit, tatlo ka bagay talupang da. Muambal na, hambal na itong ina. Hindi material ang sandigan ta. Kilalaha lang ikaw makasasala. Tuuhi si Kristo sa imong kabuhi, pangayo isang kapatawaran mo pagka makasasala. No kay maabot ang tinion. Hulato mo pa yang nga maglala ka, antes ka magpalapit sa Ginoo. Subong mismo nga tinion. Nakabati ka, hindi pagulata nga mag-inutil ka. No kay madamo nga mga tawo nga ako, natagal lang ako sa second chance. Matutom na ako. Kung natagal ako sa second chance ng Diyos, talupang doon ko na siya kag mga lagad. Dito sa impyerno damo tawag pa ngayo second chance. Pero wala na. No sa imo karon mga bisita, talupang daang Ginoo sa imo kabuhi. No, I hope nga nahangpan mo. So sa siningatin mag-proceed kita sa amon mga bisita. Pangabay ko lang kamo sa pagtindog. Hindi ka mo magkauya. Kaya nga amay kalabanan diri sa amon sa una mo mana, bisita mo lang na diri ginimbitar. Ginsugiran sang pulong sang Dios. Ginpa-realize sa iya nga wala ka sang sarang mahimo. Ano gid ang kusog sang tawo? Ano gid ang manggad sang tawo? Ikumpara sa impyerno nga nagahulat dito sa aton. Pero pasalamat kita may Dios nga nagigugma sa imo. May Dios nga nagigugma sa akon. So that is why subong nga gabi talupang da. Hindi ka magsiling nga malabot ko pang edad nga 40. Hindi kay damo tawo naghambal sang mo sina. Pero wala pa gani katungtong 25. Nagtaliwa na. Hindi ka magsalig. Pamatanon ka man or pila man ang edad mo subong, kinahanglanon mong Dios. No? Ang tawo kung pamangkuton mo gusto mo magbakasyon sa ospital, hindi gid. No, muna gani for the second time nakatilaw ko sa liwat, breakfast in bed. Galing hindi sa hotel, kundi sa hospital bed. Pero muna, hulato mo pa mapa-hospital ka? Muna ano dito kami sa hospital? No? Di ba pag-abot sa pag-share sa pulong sang Ginoo, ang mga manggarano, mga may kudal, may gate, hindi mo na mapalapitan. Pero dito sa hospital may mga manggaranon dito. No? But silingon sina, manggaranon man or pigado, wala sang handom nga magkato sa ospital. Galing kay tuna ina sa aton nga mga tawo nga makasasala kita, madutlan gid kita yasang sang masakit. Kag dito sa ospital hindi lang na puro pigado dito. May mga manggaranon man na dito. Amo na pasalamat kita sa mga masiran dito nga mga hindi man tuod manggaranon pero may ikasarang nga nagpamati sa pulong sang Ginoo. Ti say mo karon bisita hulato mo pa nga dito ka sa ospital. No, subong nga mismo nga tinion, makaintindi ka pa. Subong nga tinion na hangpan mo ang mensahe kung matutuo mo nga kilalao si Kristo sa imong kabuhi, maangkon mong kaluwasan. No, hindi ka mangikaangay sining babaye for 12 years. Pila edad mo subong? 16? For 16 years, hindi na pagpadayon na nga mag-17 ka pa. Kay madamo nga yung people nga muna, wala katungtong 17. Wala katungtong 18. Kay tungod wala na mati. Wala na mati sa ginikanan. Wala na mati sa mga nagatudlo sa iya para sa ikayuhan niya. So subong nga gabi ginatudlo sa pulong sang Dios, ang kaluwasan libre, ang kaluwasan humana, ang kaluwasan ginaman sang Dios sa tawo nga may sincero nga pagpaubos sang iyang kabuhi, sang iyang tagipusoon. No sa mo laton nga magpalapit sa Dios kung inang wala-wala ka na gid. No, may ara ka man kag sa wala, hindi man na material nga butang. Pero kinanglanon mong Dios, no? Ako unta kag sa hindi, gustuhon ta kag sa hindi tanan kita madula sining kalibutan. Pero ang manami, may langit nga ginaman ang Dios. Sa tawo nga magtalupangad sa iya sa matutuod. Kaya mo nang batang kasangkay na sa Biblia, hindi tanan nga nakakilala kay Kristo mapalangit. Kaya mo nang isip sa tawo, nga pag napatay sa sining kalibutan, malangit siya. Kagambalon ang napatay nila nga himata, gabayi lang kami. Pero sa Biblia, ginambal dira, ang nagapangamuyo sa aton, hindi ang kita nga mga buhi, kundi ang mga patay ang nagapangamuyo para sa aton. So, hindi tayo paguluton nga gabayi lang kami, hindi. Ang gabaya, aryo, pulong sa Diyos. Hindi ya ang patay. No? Kaya kung ang amo nang isip sa tao, talang ka na nga daan na dugang pagkatalang mo. No? Muna, the curing of wonder, woe man. So sa mga bisita naton, pangabay ko lang kamo sa pagtindog, hindi mo kamo kaya,
Hindi ka mo magkahuya. Ginimbitar ka mo diri hindi para nga magsimba lang. Ginimbitar ka mo diri kay labaw sanan para makaangkon ka mo sing matutuod nga kaluwasan. Sige, pangabay ko mo sa pagtindog. Hindi ka mo magkahuya. Kay tanan kami, di kalabanan diri sa amon nang imbisita man. Oh, kalabanan diri sa amon, amo man sa primero gahuya-uya, pero hindi ka magkahuya. Kay kaya kalag mo diyan nakataya. No? Isalig mo ang kalag mo sa tawo. Ang tawo wala concern sa tawo ya kung wala sa sang Ginoo. No? Kaya ang tawo ya selfish. Pero sa inyo mga bisita namon, tatlo lang ka bagay talupang doon mo. Kilalaha lang ikaw makasasala. No? Kay pangayo kapatawaran ang pagka makasasala kay katatlo bato na si Kristo sa imo nga tagipusoon. Hindi lang dangat sa baba. Kay kung dangat lang sa baba na pagwa mo dire wala siyang may conviction sa imo nga maangkon. Kay kung ara mismo sa tagipusoon mo pagwa mo dire, mapaminagbinag mo para pagabot mo sa imo nga boarding house o sa imo nga balay. So muna no, sa sininga tayo magapangamuyo kag kita kaya kita kag sa sininga pangamuyo sundan nyo tinagipusoon. No? Kay nga aman ambal naton ako makasasala man. Ang unod sang tagipusoon kag una-una nyo na wala ko na yang kabalo. Ikaw lang na nakabalo kag ang Ginoo. Pero sa sininga pagsunod kabigon mo imo nga personal nga pangamuyo. Sige magapangamuyo kita kag sunda palihod nga may tingog kag may sinseridad sa imo tagipusoon. Magapray kita Ginoong Dios. Salamat gid sang imo mga pulong nga nagpahangop sa akon nga ako gali isa ka makasasala kag ang kabayaran kamatayon kag impyerno. Apang salamat sang imo gugma ikaw nagkari namatay ikaw sa krus ginlubong kag nabanhaw para bayaran ang akon kasalanan. Ginoong Dios, patawara ko sang akon pagkamakasasala kag ginabaton ko ikaw. Hugot sa akon tagipusoon bilang akon Dios kag personal nga manuluwas sang akon kalag. Salamat gid sa libre nga kaluwasan kag sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So salamat gid no sa mga nagsunod diyan sa tinagipusoon na angkon mong kaluwasan ng basang Biblia. Ang Dios nagpasigurado sa imo. No, ang Dios hindi butigon. Ang Dios hindi siya siling mahimo-imo lang istorya. Sino man abi nga tawo magalango-lango hanuton kasing 39 kahanot, koronahan kasang tunok, di ba? Hindi na ya prank. Subong ang tawo mahilig sa prank. Pero ang Dios wala ga prank. No? Ginkamatyan niya ikaw. Ginkamatyan niya ako para maluwas ng imong kalag. So sa imo yang nga desisyon subong nga gabi, ikaw lang na nakaibalo, pero amo nga pangamuyo gidya. Matutuod mo siya ginbaton sa mga tagipusoon. So this time no, hindi kita magatugay. Pangabay ko naman ang mga tumuluo sini nga gabi sa pagkari sa altar sa sa pag-renew sa aton nga mga commitment. No kabalo kita nga ang pagpangalagad sa Ginoo hindi niya by department. Wala sang department sang soul winner. Wala sang department sang cheerful giver. Wala sang department sa choir. Tagsa-tagsa sa aton tinawag sang Dios. Tinawag sa kaluwasan kag ang ina nga kaluwasan kinahanglanon man ma-share sa iban. No? Wala kita diri ginbutang sang Dios sa sining simbahan para lang mamili kita ya sa mga luyag lang nato niya himuon nga ministry. Tanan kita responsibilidad naton ang kalag sang tawo. Hindi ini obligasyon lang sang aton pastor. Hindi ini obligasyon lang sang mga full-time workers, kundi obligasyon ini sang dagsa ka mga tumuluo nga may matutuod iyang commitment sa pagpangalagad. Ano man niya ang aton nga estado sa kabuhi, professional man, o kung ano man ang mayara sa aton, hindi iniya siling lang dra lang kita kutob. Ang kalagsang tawo, ginsugo ina sa Diyos sa aton. So napasalamat kita nga may pulong sang Ginoo nga sa grasya kag bugay niya ari kita nagapadayon. Kagkabay pa nga sa sining nga gabi ang mensahe na kaadala hindi lamang sa redemption sa mga aton bisita kundi sa tagsa sa aton nga nakaangkon kita sa revival
renewal sang aton nga mga ginsaad sa Ginoo. Ano kung kita lang nga matawo, sinugid kita. Ginkaluyan lang kita sang Ginoo. Hindi kita takos, pero ginpakatakos kita. Salamat kita nga, hindi kita ang ara sa sitwasyon nga sa diin ang tao nagapakigluoy. Pero pasalamat kita yang natabangan kita temprano pa sang aton nga manluluwas. So muna nga ipagpregid naton sa adlaw-adlaw nga tanan nga ang kaluwasan nga naangkon naton hindi lang magpabilin sa aton sunod balay kundi sa pagwa naton sa adlaw-adlaw naton kung sino man nga mga tao nga masugata ta magpalitagid sa Ginoo nga makaangkon kita sa burden sa kalagsing tao. Kung kay ginayo kita sang Dios gikan sa talang naton nga dalanon, gikan sa affliction nga aton nga ginaatuba nga wala kita gali kabalo, nga kung wala ang pulong sang Ginoo, kung wala ang mensahe sang manugwali, tanan kita gali padulong sa kalaglagan. So salamat gid sa sinang bugay, sa sinang butang nalambutan kita sang mensahe sa pulong sa Ginoo. This time matagkon tayo kay Pastor. Langit nun balaan naman niya Diyos, salamat gid sa siningat tiniyon, nawali mo mga pulong, napahayag Ginoo Lord God, ang pinakatagi pusoon ni mo ng tao makadangat sa kaluwasan. Base yung mga pulong Ginoo, you are not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kung ikaw lang Ginoo Amay ang pasugtan, gusto mong tanan Ginoo Amay maghinulsol, kagang tanan Ginoo makaangkon sa kaluwasan. Kasi silin sa imo mga pulong, I tell you na, except ye repent, ye shall all likewise perish. So Lord, salamat gid nga isa kami sa nakabenepisyo sang kaluwasan nga libre nga ginahatag nimo para sa mga tinagipusoon nga naghinulsol kag nagbaton sa imo pagtuo silang tagipusoon bilang ila Dios personal nga manluluwa. Salamat gid Dios sina kag karon may ara kami kabuhi na nga walay katapusan, may langit kami nga paulian. Kag salamat, binutang mo kami sa imo simbahan. Simbahan nga nagawalis yung mga pulong, simbahan Ginoo Amay nga nagakabalaka sa kalagsang tao, simbahan Ginoo Amay nga naga-nurture sa amon, nga training sa amon, sang pagkabuhi, sang isa ka tunay nga anak mo, kag sang isa ka tunay nga Kristiyano, sang isa ka tunay nga tumuluo, isa ka tunay Ginoo Amay nga magapauli dira sa langit. So buligi kami nga magkooperar, buligi kami nga maging mapainubuson. Buligi kami, O Diyos, nga magiging excited kami sa pagsunod sa imo. Katulad Ginoo Amay sang mga account sa Biblia sa mga tao nga nagkalaluwas, wherein Ginoo Amay ang ilang kalipay nga sila naluwas, kag ang ilang kalipay sa pagsunod na sa imo Ginoo. So sining nga tinion, salamat gid sa mga nagbaton sa imo, kag salamat sa mga tumulo nga padayon Ginoo Amay nagapangdala sang kalag. I am praying that you will continue to bless our midweek services. Kag Lord God, padayon nga magdala sang mga bisita. Padala sa mga bisita, pagis yung mga kanakan every Wednesday, Ginoo Lord God. And bless every preacher that is assigned to preach. And I am praying, Lord, that you will continue to develop each preacher. Bisan pa kami Ginoo nga mga pastors. Ikaw, Ginoo Amay, ang padayon magbulig sa amon, nga mag-grow pagid kami sa amon Ginoo Lord God pagpastor, sa amon pagwali, sa amon pag-administer, sa amon Ginoo pag-lead, sa amon pag-set bilang example sining simbahan, intugyan mo sa amon nga amon Ginoo may pagabantayan. Salamat gid sa mga membro nga cooperative. Salamat sa mga membro nga nagpakita sila pagtuo ug pagpalangga sa imo. Lord, it is my prayer nga makita pag ginamon kung ano kakaayo nga Dios sa amon kabuhi, that in everything why ka Ginoo may nagapabaya. So sining gabi, tanan pagdayop salamat, balik namon sa imo, sa ngalan ni Jesus Christ, namon Dios ug manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. So palihog balikan ay gali sa pulungguan, no? And let us have our offering. Are you blessed?
Okay, so salamat no sa Ginoo. Amen. So okay, tutuman pagid naton kag i-pray naton no nga ang attendance naton tani kon Domingo sa aga amo man ang attendance naton kon Wednesday. Hello, no? Attendance naton kon Saturday. So padayon lang ta nga mga ara na para nga dugangan na lang. Amen? No? Kay kung isang problema ta, ara na ta, tapos may madala, kita naman ang madula. So, muna ang attendance naton, pabalik-balik lang. So, muna nga kinanglano, no, be consistent, and they continued steadfastly, amen? In the apostles' doctrine, and in prayers, and in breaking of bread, from house to house, and they continuing daily with one accord in the temple. Hello? Continuing daily with one accord. Isa sila, no? Daily in the temple. So this time, let us take our midweek offering. Magpangamuyo kita. Loving Lord, Heavenly Father, thank you paggamit mo sa manugwali kay Brother Keith. Thank you so much sa mga professions of faith. Thank you so much, Lord, again, sa mga nagdala. Salamat sa tagsa-tagsa nga nagapangamuyo kang nagabinuligay sa pagpanglambot sang kalag. Gapray kami nga magtubo pagid kami Ginoo Amay. Kag ipakita mo sa amon nga wala na sang pinakamanami nga klase kabuhi ning kabuhi nga mga anak nimo Ginoo. Ang material nga bagay secondary lang na Lord sa amon kabuhi. And I am praying nga tagan mo kami kaalam nga i-manage na mo na sang insakto para Lord hindi basayang kag magamit gid sa kaymayaan sa imong ngalan. Mula pangamuyo, bless mo ang magatag. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Because I love Jesus, I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Alright, so again, pagpregin natin buwas ang pagbuhos, amen? Ang safety sa mga workers, kag of course, no, ang kusog, amen? Kag mayo nga tsimpo, kag ang provision sa pagkaon, sa pamahaw, amen? Oh, so pagpray naton buwas no nga mga membro ko diri nga magkaladtong mga laki nga maka-help. Okay? Bayi pwede man magkadto para kabulig ka mo chismis. Oh, para kabulig ka mo chismis. Cheering. Go, go, go! Raymart, go! Sige. Pray na to, no? Sadyaw ta buluaton si Ginoo.
Kaya kung magkinuriit ka pa na, bugat ka daan ng ubra, magkinuriit pa. So, magbugat na. Pero kung i-enjoy naton, no, bisan bugat ka mag-ana sa. Okay? So, bululigan naton kay ato ni tanan responsibilidad. Hello? Alright? So, may pilakadlaw tani ko ng CB, makabakal sinang truck balang ng taas na balang diretsyo na lang ang ano? Diretsyo na lang para hindi way na buho, way na masa-masa kag way na linya-linya blaw. Diretsyo na lang sa kwan. So anyways, let us pray for that, no? Kung hindi na diri base dito sa city. No? Oh, sige. Pero buwas iya diri sigurado ginay buwas.